Nagsisimula na magsiuwian ng marami sa kani-kanilang mga probinsya para sa undas. Handa naman daw ang mga malalaking bus terminal na magdagdag ng biyahe para makasakay ang lahat. Samantala, umakyat na po sa 14 ang bilang ng mga bus driver na nagpositibo sa random drug testing. Kaya pinag-aaralan na raw ng DOTC na mas dalasan pa ang pagsasagawa ng drug test. Live mula sa Araneta Center Bus Terminal, may report si Dano Tingkungko. Dano? Maris, 3 araw bago magundas, hindi pa naman dagsaan, no? Ramdam pa rin ang paghahabol ng ilang mga pasahero. Maiwasan lang yung mga dati nang naranasan nila kung hindi man ay inaasahan na siksikan at iba pa mga problema sa pagbiyahe tuwing bisperas ng undas. Sa mga terminal ng bus sa Pasay, mas maraming bus kaysa mga aalis. Si Gretchen nanigurado na, nag-leave ng 3 araw para makauwi sa kanila sa Labo, sa Camarines Norte. Feeling ko super traffic na yon. Ngayon pinili ko. Si Bim ayaw na raw na maulit pa ang dati nang naranasang siksikan tuwing uuwi ng Legazpi City, lalo't bitbit ang 2 niyang anak. Mahirap ang biyahe, makapagsiksikan. Kaya ngayon naagahan para maaga din ang uwi. Handa raw ang mga bus terminal dito na serbisyohan ang inaasahang dagsa ng mga pasahero bukas. Pero dahil walang long weekend tulad noong 2014, ang inaasahan daw nilang kukulangin ay yung mga destinasyong malapitan lang. Yung holiday niya short nilang to. Natapat siya ng Sunday, yung November 1. No? Pero kung long weekend to, definitely dadagsain tayo. Sa Araneta Center Bus Terminal naman, doble na sa average ang bilang ng mga pasahero. Mula sa karaniwang 3,000, 6,000 ang nag-abang ng bus. Bukas, asahan na raw na baka umakyat ito sa 10,000. Higit 300 daw kada araw ang biyahe para maisakay lahat ng pasahero. Nasa Araneta Center kanina ang mga taga-anti-drugs advocate para ipanawagan sa LTFRB na ilabas ang pangalan at kumpanya ng 11 tsuper na nagpositibo sa random drug testing kahapon. Nang sa gayon naman magkaroon naman ng pagkakataon itong mga kababayan natin na malaman nila kung anong bus company yung hindi tumutupad. Pero hindi raw ito pwedeng gawin ng LTFRB hanggat hindi sila dumadaan sa confirmatory testing. Posible daw kasing may ibang dahilan kung bakit sila nagpositibo sa drug test. Sa ngayon, under the law is confiscated na yung license. Ayon sa batas, ang revocation will happen after the conviction. So, but in the meantime, hindi na siya makaka-drive dahil confiscated or suspended yung kanyang lisensya. Kanina nang mag-inspeksyon si DOTC Secretary Joe Nabaya sa Philtranco Bus Terminal sa Pasay City, umabot na sa 14 ang mga driver na nagpositibo sa illegal na droga. It is alarming kasi this is a public service, this is a public utility. Sa ilalim ng batas, ang bus company ang may responsibilidad na ipa-drug test ang kanilang mga driver. Pero ayon sa DOTC, pinag-aaralan na raw nilang mas dalasan ng mga random drug testing na gaya ng isinagawa nila. Hindi naman may iwasan yung mga drugs kasi we have 1,000 drivers and conductors. Sa NAIA naman, nadagdagan na rin ang bilang ng mga pasahero sa mga domestic at maging international flights. Expect more people Friday or tomorrow. As if I'm not mistaken, some organizations, some businesses already have announced half days o may mga holiday. Ininspeksyon din ng DOTC ang NAIA kanina, kabilang sa mga tiningnan ang screening ng mga bagahe. At Marie, sa mga oras na ito ang ating live na kuha dito pa rin yan sa Araneta Center Bus Terminal dito pa rin sa Cubao, Quezon City, kung saan nakikita natin, no, bagamat dumarami na yung bilang ng mga pasahero na pauwi sa kanilang mga probinsya, hindi pa rin ito dagsaan kung ikukumpara natin sa mga nakaraang taon. Just to give numbers to that, Maris, sa ngayon, no, sa pinakahuling tala ng pamunuan ng Araneta Center Bus Terminal, nasa 6,500 na pasahero yung bumiyahe ngayong araw. Mas mataas ito kumpara dun sa 6,200 kahapon, pero mas konti ito kung ikukumpara doon sa bilang nila o doon sa kanilang tala, eksaktong araw nung nakaraang taon na nasa 8,000. So dahil nga walang long weekend ngayong undas season, inaasahan nila na yung peak number ay aabot lang mga around 8 to 9,000, mataas na yung 10,000, Maris. Dano, balikan natin yung iniulat mo, no, tungkol doon sa mga nagpositibo sa random drug test. Nakakabahala kasi kahit nasabihin na natin na random drug test at surprise ito, kumbaga somehow ini-expect na rin yan ng mga bus drivers tuwing mga ganitong sitwasyon, tuwing ganitong panahon. Pero ganyan pa rin karami yung bilang ng mga nagpositibo. Ano ba yung magiging mechanics dun sa sinasabi mong
posibleng madagdagan pa o gawing mas madalas yung pagda-drug test? Kumbaga, hindi na lang dapat tuwing may okasyon o yung tuwing marami ang mga nagsisiwian sa mga probinsya magsasagawa ng ganito, kundi very regular na, Dano. Maris, kasi kung titingnan natin no, yung konteksto, no, halimbawa, yung pag ganito mga panahon, no, marami talaga mga pasahero, marami talaga sa atin, mga kababayan, ang umuwi sa kanilang mga probinsya. This is a very high demand season. Hindi lang undas, no, kundi Pasko, Semana Santa. So mas malaki yung premium na ibinibigay, halimbawa, dun sa safety ng pasahero dahil marami ang at stake. So definitely, ito yung isa sa mga tinututukan. Kung dati, no, roadworthiness ng mga bus, yung ating binabantayan, hindi lang tayo, kundi pati na rin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ngayon, pati na rin itong random drug testing tinututukan. Sa ngayon, Maris, ang isa dun sa mga mechanics, halimbawa, particular na dito sa Araneta Center Bus Terminal, yung mga driver ay hindi sila makakaalis hanggat wala silang drug clearance certificate. So kung halimbawa, bumagsak sila sa drug test, definitely hindi sila mabibigyan ng ganong klaseng clearance certificate, so hindi sila makakabiyahe. Yung random drug test na ito, halimbawa ngayon, no, maghapon itong ginagawa araw-araw ngayong undas season dito sa Araneta Center Bus Terminal. Merong proposal ang DOTC at LTFRB na dalasan ito, pero titingnan natin sa mga susunod na panahon kung paano ito eksakto may implement, Maris. Alright. Dano, sinabi mo rin sa iyong ulat na sa ngayon mas marami pa yung mga bus, no, kaysa sa mga pasahero. Pero ganito rin ba yung inaasahang sitwasyon hanggang sa mag-peak na yung mga pasahero na daragsa sa mga bus terminal, pauwi sa kanilang mga probinsya? Hindi na natin aasahan na magkukulang pa yung mga bus? Actually, Maris, isa rin yan sa mga una natin tinanong doon sa mga bus company, no? Kung ganito ang sitwasyon ngayon, habang nalalapit tayo doon sa mismong bisperas ng undas, hindi ba magkukulang? Kung magkukulang, gaano karami? Ang sinasabi nila, hindi man dagsaan, pero makakaranas daw sila ng mga pagkukulang siguro mga 10%, no? Equivalent ito ng mga 3 bus, kumpara sa 30% noong mga nakaraang taon, dahil ang isang factor dito ay wala ngang long weekend ngayon. So yung gagawin, halimbawa, ng mga pasahero, kung hindi maglalagay dito sa Metro Manila, ay pupunta man, lalabas man ng Metro Manila, doon lang sa mga malapit na probinsya, halimbawa hanggang Quezon or halimbawa hanggang sa southern na Tagalog or northern or central Luzon area. So ang tinitingnan nila na magkukulang dito, yung mga short haul na biyahe, yung mga malapitan lang, ay doon talaga ang nakikita nilang pwedeng maging problema. So yun yung ginagawa nila ng solusyon. So far, ngayon, ang sinasabi nila, yung expected nila na dagsa ay bukas, dahil payday weekend bukas, at bukas na rin yung alis ng mga pasahero papunta sa kanilang mga probinsya, Maris. Maraming salamat, Dano Tingkungko.